Hello? Hello, ma. Opo, magandang tanghali po sa inyo. Si Ray po ito. Opo. Okay naman po ako, kayo po ba? Mabuti naman kung ganon. Mama, may gusto sana akong hinging pabor sa inyo. Sana okay lang. Hindi po ako hihingi ng pera, mama naman eh. Hindi ako hihingi ng baon. Mama, kakatapos lang po ng meeting namin. Napag-usapan po namin na magkakaroon kami ng seminar doon sa Subic. Opo, medyo matatagalan ako doon. 2 hanggang 3 araw, walang kasama mga bata. Mama naman, sige na, pumayag na po kayo. Ihahabilin ko muna sa inyong 2 bata ngayon. Sige na. Walang kasama mga yung kawawa naman. Mama naman. Mama naman, alam niyo naman sa panahon ngayon, di ba masyado nang delikadong maiwan ng mga bata sa bahay. Kawawa naman yung mga anak ko. Sige na, pumayag na po kayo. Yan ang sabi at pakiusap ni Ray sa kanyang ina na si Aling Betty, na isang dating guro, na ngayon ay retired na dahil may edad na nga ito. Ang sabi ni Aling Betty, "Anak naman, para naman kayong hindi nakakaintindi niyan. Hindi ba't sinabihan ko na nga kayong magkakapatid? Kung magpapaalaga kayo ng mga bata, wag na sa akin." Bilang isang guro sa matagal na panahon, ilang dekada na akong may kasamang mga bata. Anak, kailangan ko naman ng kapahingahan, ng kapayapaan, ng katahimikan, utang na loob naman. Ang hindi ko malaman sa inyo, bakit pang magpapaalaga sa mga bata ako ang lagi niyong takbuhan? Hindi ba't may mga biyenang kayo? May mga asawa kayo. Ang mga biyena ninyo hindi pa senior katulad ko. Abay, maawat mahabag naman kayo sa akin. Aba, naturingan kayong mga anak ko. Batay sa mga sinabi ni Aling Betty, hindi na nga nakapagsalita pa itong si Ray at pinatay na nga ang tawag matapos siyang magpaalam dito. Hindi na nga niya iginiit pa ang kanyang nais. Hahaba lamang daw ang pulong. Makalipas pa ang halos 1 linggo, itong si Helen naman na kanyang ikalawang anak ang tumawag sa kanya. Pero wag ka, tumawag ito ay nasa labas na nga siya ng bahay ni Aling Betty. Si Aling Betty hindi sumasagot, kaya itong si Helen iniwan na nga lamang basta-basta ang kanyang mga anak sa loob ng tahanan ng kanyang ina. Sa malamang, dahil alam niyang tatanggi ang kanyang ina sa pag-aalaga sa mga bata, kusa na nga niyang iniwan ang mga ito doon. Kaya nga lamang, agad namang ibinalik ni Aling Betty ang mga batang ito sa bahay ni Helen. Naabutan niya ang kanyang manugang, iyon, nag-iinom kasama ang mga barkada nito. Maya-maya ay dumating si Helen at kinausap ang kanyang ina na para bang si Helen pa ang galit. Noon, itong si Aling Betty ay isang mahusay na guro. Nagturo nga siya sa mga pribado at pampublikong paaralan sa loob ng mahigit 30 years. Samantalang ang kanyang asawa naman nung nabubuhay pa ay isang simpleng empleyado ng gobyerno sa kanilang bayan. Masipag din at madiskarte. Dahil sa diskarte at sipag ng mag-asawang ito ay nakapagtapos ng pag-aaral ang 3 magkakapatid. Malaking bahagi dyan ang sakripisyo ni Aling Betty dahil maagang pumanaw ang kanyang asawa ng dahil sa atake sa puso. Iniahon niya sa kahirapan at sa kamangmangan ang kanyang mga anak. Nang hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga responsibilidad sa lahat ng kanyang mga mag-aaral. Tandang-tanda pa nga nitong si Aling Betty. Kabi-kabila ang loan na kanyang sinasalihan upang makapangutang lamang ng pera upang mairaos lamang ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang mga supling. At sa ngayon, ang kanyang 3 anak pare-parehong mga guro. Lisensyado at mga profesional. Lahat may asawa at anak na. Kung tutuusin, lahat sila komportable na nga ang buhay. Sumasahod ng maayos, at ang nakakatuwa pa, ang kanyang mga manugang may mga trabaho din. Meron ding sari-sariling source of income. Hindi asa sa kanyang mga anak.
Ngayon, wala na nga siyang dapat pang asikasuhin o intindihin kundi ang kanyang sarili dahil okay naman na ang kanyang mga anak. Kaya nung makuha niya ang kanyang retirement fee, inasikaso na nga niya ang kanyang pensyon at ngayon, ang nais na nga lamang niya ay mag-enjoy sa kanyang buhay. Aba, sino ba namang hindi, di ba? Sa matagal na panahon na siya nagtrabaho, deserve naman niya talaga ang ganito. Subalit ngayon, hindi niya nga sukat akalain na ito pa ang magiging dahilan ng pagsama ng loob sa kanya ng kanyang mga anak. Ang sabi ni Betty, "Mama naman, huwag niyong palaging masamain yung mga sinasabi namin sa inyo. Isipin niyo, ang lawak-lawak ng bahay, ang luwag-luwag, ang laki-laki. Pero kayo lamang mag-isa roon. Hindi ba kayo nabuburyong? Hindi ba kayo nalulungkot doon? Mama naman, hindi naman sanggol yung mga bata eh. Nakakalakad na sila, kumakain ng kanila, naliligo ng kanila. Hindi naman alagain yung mga bata. Mama naman, simple lamang ang nais namin, yung merong kayong makasama at merong makasama ang mga bata." Pero ang sagot ni Aling Betty, "Hindi ko akalain na pati hanggang sa puntong ito magtuturo pa rin ako. Helen naman, hindi ka ba nakakaunawa? Kaya kita pinagtapos ng pag-aaral para hindi ka tumandang mangmang. Para ka laging nakakalimot, Helen. Tulad mo, isa rin akong guro at sa matagal na panahon, inalagaan ko kayong magkakapatid ng walang inaabalang tao. Hindi ba't noon nga, may yaya pa kayong 3? Pero stay out siya at hanggang alas 5 lamang dahil alas 4 ng hapon nasa bahay na ako. Magmula sa hapon hanggang kinabukasan, ako na ang mag-aalaga sa inyo, pati Sabado at Linggo. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi niyo magawa yung mga nagawa ko?" Yan ang sabi ni Aling Betty. Alam niyo, Mama, ang selfish ninyo. Napaka-selfish niyo. Mama, ang pinag-uusapan natin dito, mga anak ko, mga apo ninyo. Wala kayong ibang gagawin kundi bantayan lamang sila. Yan ang muling sagot ni Helen sa kanyang ina. Ang sagot ni Aling Betty, ganun pala? Selfish na pala ako kung ganun. Dahil nais kong unahin ang sarili ko. Siya, pasensya na. Pasensya na, Helen. Kung pagod na ako at meron na akong iniinda, pagpasensyahan mo na kung taas baba ang blood pressure ko at hindi ko makontrol ang sugar ko. Pasensya na kung hindi ko maipapangako sa iyo na kaya kong alagaan ang mga anak mo na mas makulit pa sa inyo nung bata pa kayo. Pagpasensyahan mo na, Helen, nakakahiya naman sa iyo. Kung iniinda ko ang rayuma ko sa tuhod ko, kung hindi ako makatakbo man lamang patungo ng banyo. Aba, hindi naman ako aware na hanggang sa puntong ito pala ay mag-aalaga pa rin ako ng mga batang mas makulit pa sa iyo. Paano kung maaksidente ang mga yan? Kung magkulang ako, magagalit ka ba sa akin? Sisisihin mo ko? Kahit na alam mong nung simula pa lamang sinasabihan na kitang ayaw ko? Helen, mag-isip ka. Bakit hindi ka kumuha ng yaya? Helen, kailangan ko rin ng pahinga. Nang dahil sa mga sinabi ni Aling Betty, nagsumbong itong si Helen sa kanyang 2 kapatid. Agad namang tumawag itong si Ray at Alfred kay Aling Betty at pinagsabihan ito. Ang sabi ni Ray at ni Alfred, kesyo masarap na raw ang buhay ni Aling Betty kaya ayaw nang mag-alaga ng apo. Ang nais lamang daw nitong si Aling Betty ay magpasarap na nga lamang sa buhay. Ikaw, kung ikaw si Aling Betty, tingin mo ba mali ang pasya ngayon? Napakasakit ng mga salitang binitiwan ng magkapatid kay Aling Betty. Pero iyon, hinayaan na nga lamang ng matanda. Hanggang sa ang usapang ito ay makarating sa mga kamag-anak nga nila na ngayon nangingialam na rin. Hanggang sa puntong ito, hindi sukat akalain ni Aling Betty na ipagsasabi pa ng kanyang mga anak ang ganong klaseng mga bagay sa kanilang mga kamag-anak. Tila ba pinapalabas ng kanyang mga anak na itong si Aling Betty ay walang kwentang lola. Kaya naman ang sumunod na araw, tinawagan niya ang mga ito sa kanilang mga telepono at sinabing kakausapin kinabukasan.
Kaya lang, lumipas pa ang 3 araw, ni isang anak, walang bumibisita sa kanya, walang kumakausap sa kanya. At upang mailabas na nga ang sama ng kanyang loob, nag-message na nga ito sa kanilang GC. Ang sabi nga niya sa kanyang chat, "Mga anak, saan ba ako nagkulang? Kayong 3 pare-parehong mga profesional, hindi ba? Nakapagtapos ng pag-aaral, may magandang trabaho. Matalino kayo, hindi ba? Ano bang mahirap intindihin sa mga sinasabi ko sa inyo? Hindi ko na nga kaya pang mag-alaga ng mga bata. Meron na akong iniinda sa katawan. Sa puntong ito, ang nais ko na nga lamang ay magpahinga. Kailangan ko ng kapayapaan. Pero anong ginagawa nyo? Dinaragdagan ninyo ang stress ko sa aking isipan. Mga anak naman, bakit ba hindi kayo kumuha ng mga yaya para sa mga batang iyan? Hindi yung ganitong ako ang inyong sinisiraan sa mga tao, lalong-lalong na sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Kilala niyo ako. Handa akong gawing lahat para sa pamilya natin. Pero mga anak naman, unawain niyo naman yung sitwasyon ng nanay." Yan ang mensahe ni Aling Betty sa kanyang mga anak. Maya-maya pa ay nag-reply itong si Ray. "Bahala kayo. Kung nais nyo magpakasaya sa buhay ninyo, bahala kayo. Wag na wag lang kayong tatawag sa amin para humingi ng tulong. Ang hirap nyong pakiusapan eh. Nagmamagaling kayo palagi. Total, usapang yaya, sa pagkakataong kailangan nyo ng mag-aalaga, kayo na rin bahalang humanap. Wala akong pakialam kung yaya man yan, caregiver man yan o private nurse. Ewan ko lang sa mga to pero isa lang sigurado ko. Sa akin, wala kang maaasahan." Alam ni Aling Betty na ang mensaheng ito ay narinig din ng 2 pa niyang anak. Pinusuan pa nga nung 2 eh. Napakasakit ng mga bagay na iyon dito kay Aling Betty. Nung nais na nga niyang sumagot sa chat na iyon, napansin niya na nag-leave na pala ng group chat ang kanyang 3 mga anak. Magmula nga noon, palagi nang nanghina ang katawan ni Aling Betty sa sobrang pag-iisip niya ng mga bagay-bagay. Para kay Aling Betty, wala namang masama sa mga bagay na kanyang sinasabi. Ang totoo niyan, ipinapaunawa pa nga niya sa kanyang mga anak ang kanyang sitwasyon. Alam niya sa kanyang sarili na mahina na nga ang kanyang katawan. Marami na siyang iniinda, kaya bakit naman niya aakuin ang pag-aalaga ng lahat ng kanyang mga apo? Samantalang kayang-kaya naman, afford naman ng kanyang mga anak na kumuha ng kani-kanilang mga yaya, kahit magtigigisa pa. Dahil hindi na nga niya kaya ang bigat ng kanyang loob, nais niyang idaing ang lahat ng ito sa kanyang nag-iisang kapatid na ngayon ay medyo matanda na rin. Medyo malayo pa ang bahay ng mga ito sa kanyang probinsya. Kaya tinawagan na lamang niya ito gamit ang telepono. Nang sumunod na linggo, ang kanyang pamangkin ang dumating, anak ng kanyang kapatid. Binisita nito si Aling Betty at nang malamang hindi maayos ang kanyang kalagayan, sinamahan pa siya sa ospital. Nakarating man sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanya, ni hindi man lamang siya kinamusta. Lumipas ang Pasko, Bagong Taon, Araw ng mga Puso. Wedding anniversary nilang mag-asawa? Hindi pa rin siya kinakausap ng kanyang mga anak hanggang itong si Aling Betty nasanay na ngang mag-isa. Ang mahirap kasi para kay Aling Betty. Kahit subukan niyang puntahan sa kani-kanilang mga bahay noon, palaging hindi available. Nagpunta sa ganito, nagpunta sa ganyan, hanggang nung huling beses, nabalitaan na nga lamang niya na ang kanyang 3 mga anak napadestino na sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang lugar. Sa makatuwid, hiwa-hiwalay na nga silang 4. Lalong naramdaman ni Aling Betty na iniwan na nga siya sa ere ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. Ang palagi nga nilang sabi kay Aling Betty, okay lang yan, huwag mong sisihin ang iyong sarili dahil wala ka namang ginawang mali sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga anak mo.
Napag-aral niya at napagtapos ang kanyang mga anak sa kabila ng pagpanaw ng kanyang asawa. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Kahit isang meeting nga daw, hindi naging absent itong si Aling Betty noong nag-aaral pa lamang ang kanyang mga anak. Halos lahat ng kanyang atensyon, nahahati lamang sa trabaho niya at sa kanyang mga anak. Wala siyang panahon sa kanyang sarili. Kaya nga nang pumanaw ang kanyang asawa, hindi na nga siyang nakapag-asawang muli kahit na kung tutuusin, maraming nanliligaw sa kanya. Sa makatwid, imbis na ma-enjoy nitong si Aling Betty ang kanyang pahinga sa trabaho, ay tila ba mas lalo pa siyang nagkaroon ng malaking problema. Lalo pa siyang nag-isip ng negatibo at ngayon ay stress na malungkot pa. Ang tanong ko sa isipan ko, bakit nga ba ayaw noong alagaan ni Aling Betty ang kanyang mga apo? Ayaw niya ba sa mga ito? Tulad ng alam nating lahat, hindi naman sa ayaw ni Aling Betty. Ang nais niya lamang ay magkaroon ng sapat na pahinga dahil sa matagal na panahon, puro nga siya trabaho. Ikalawang dahilan, nais naman niya na ang kanyang mga balae ay mag-alaga din ng mga bata, hindi puro siya. Pangatlo, nais niyang ipaalala sa mga anak niya na kahit pa sabihing abala sa trabaho, dapat may oras ka pa rin sa mga anak mo, katulad nga niya nung nakakaraan. Bagay na hindi nga naintindihan at naunawaan ng kanyang mga anak. Ang sabi ng ilang nakakatandang kapitbahay ni Aling Betty ay na-spoiled nga daw nitong si Betty ang kanyang mga anak kaya ganito. Ang tugon ng iba ay siguro ang tingin nila sa kanilang ina ay katulong at hindi magulang. Sabi nga nila, sana ay matuto ng leksyon ng mga ito. May ilang bulong-bulungan. Ang sabi nila, kaya raw malayo ngayon ang loob ng magkakapatid na ito dito. Kay Aling Betty ay dahil puro nga daw ito trabaho. Nung panahong nag-aaral pa daw ang mga batang iyon, ay maaaring aktibo sa pag-attend ng meeting itong si Aling Betty. Kaya lang, masyado nga raw itong perfectionist. Dapat mataas ang marka, dapat matalino, dapat kahanga-hanga. Yung tipong dapat hindi siya mapapahiya. Sabihin na nga lamang natin na kahit naglalaan ng maraming panahon itong si Aling Betty sa kanyang mga anak, ang nais ng mga ito ay mag-focus lamang sa kanila, ang kanilang ina. Yun bang tipong hindi mag-iintindi ng kahit na anong trabaho? Sila lamang ang uunahin, walang iba. Kung sabagay, sa punto ng isang bata at ng isang anak, mauunawaan kita. Kaya lang, isipin ninyo, hindi na sila bata. Silang mga magkakapatid ay kapwang mga magulang na. Pare-parehong mga guro pa. Kaya dapat sila ang nakakaintindi, di ba? Lumipas pa ang ilang mga buwan, kahit papaano nakakasurvive naman si Aling Betty sa tulong ng kanyang savings account, pensyon at mga pamangkin. Na palagi siyang tinitingnan, kinakausap, at dinadalahan ng pagkain, araw-araw. At least, hindi nga niya naramdamang mag-isa lamang siya sa buhay na ito, di ba? Kahit papaano. Hanggang isang araw, habang itong si Aling Betty ay umiinom ng tsaa sa kanyang terrace, napuna nga nito na mayroong dalawang lalaki na aaligid-aligid sa harapan ng kanyang bahay. Nung simula ay nakaramdam na nga ito ng takot, ng kaba. Sino ba namang hindi kakabahan? May dalawang lalaking nasa harapan ng iyong bahay. Hindi ka naman kinakausap, ni hindi ka naman tinitingnan pero para bang hindi sila mapakali. Baka mamaya, pasukin ang kanyang tahanan. Agad tumayo itong si Aling Betty at pumasok na nga sa kanyang tahanan. Kaya lang, biglang tumawag ang mga ito sa kanya. Lola! Psst! Lola! Agad namang napalingon itong si Aling Betty at muling tinitigan ang dalawang lalaki na siguro nasa edad na 20 ang nasa harap ng kanyang tahanan. Batay sa dalawang lalaking ito, sila nga raw ay mga anak ni Ray, ang panganay na anak ni Aling Betty. Ang sabi ng mga ito,
lumayas na nga raw sila sa kanilang bahay dahil itong si Ray nananakit ng bubugbog. Nanlaki ang kanyang mga mata nang patunayan ng mga ito na sila nga ay anak ni Ray. Agad siyang lumabas ng bahay at binuksan ang gate. Niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang mga apong ito. Ngayon, napakalaki na nga ng pasasalamat nitong si Aling Betty dahil dinalaw nga siya ng kanyang dalawang apo. Ang kanyang ikinagulat pa, napag-alaman niya na ang kanyang anak na si Ray ay hiwalay na sa asawa nito. Nasaan na nga ba ang asawa ni Ray? Nandoon na sa Canada. Doon na nga nagkatrabaho, kasama pa ang dalawang anak na babae ni Ray. Maya-maya pa ay kumuha na nga si Aling Betty ng pagkain at saka inumin para sa kanyang dalawang apo. At habang sila'y kumakain, nalaman na nga niya ang buong katotohanan, ang lahat-lahat. Ano? Imposible. Imposibleng saktan kayo ng inyong ama. Mahal na mahal kayo noon. Kung ganoon man, ibig sabihin merong mabigat na dahilan. Sabihin niyo mga apo, anong ginawa ninyong kalokohan? Maiba ako, ang inyong tito, ang inyong tita, anong balita na? Ang mga pinsan ba ninyo nakakausap ba ninyo? Noon, napag-alaman nga nitong si Aling Betty ng matagal nang walang komunikasyon ang magkakapatid, maging ang magpipinsan. Si Ray, mula nang iwan ng kanyang asawa ay tumigil na nga raw sa pagkatrabaho. O mas madaling sabihing napaalis sa kanyang trabaho. Palagi na nga lamang daw itong nagiinom, nagsusugal at kapag talo, nako, kawawa ang mga binatilyong ito. Sila ang binubugbog. Si Ray, walang pakialam kahit na suntukin niya ang mga batang ito sa kanto. Sa kanto mismo. Nang dahil sa mga pangyayaring ito, nagpasya na nga itong si Aling Betty na tanggapin ang kanyang mga apo at doon patirahin sa kanyang tahanan. Ang panganay nga niyang apo kay Ray, tapos na ng pag-aaral. Yung isa, graduating naman. Naging maayos naman ang pagsasama ng tatlong ito sa loob ng tahanan. Lumipas ang ilang mga buwan, itong si Ray ni hindi man lamang hinahanap ang kanyang dalawang anak. Pero siguro may ideya na nga si Ray kung nasa ng mga ito. Maaaring alam na nga niya na itong kanyang dalawang anak ay nasa poder ng kanyang ina. Isang araw, kinausap nga itong si Lola Betty ng kanyang apo at sinabing sa di kalayuan para bang nakita nga raw niya ang kanyang ama. Nang subukan niyang tawagan, bigla siyang tinalikuran, iniwasan, tinakbuhan. Sa isip ni Aling Betty ay baka naniniguro lamang ito kung nasaan ang kanyang dalawang anak. Ang totoo niyan, palaging panalangin ni Aling Betty sa araw-araw, sa bawat gabi na sana'y bumalik na ang kanyang mga anak at magkausap na nga sila ng masinsinan. Wala na nga raw siyang mahihiling pang iba, kundi iyon lamang. Hanggang ngayon, itong si Lola Betty, mas lalong naging komportable ang buhay dahil kasama na nga niya ang kanyang dalawang apo at ang mga ito pareho nang may trabaho at nakakatulong na kay Aling Betty. Subalit si Ray, hindi pa rin dumadalaw, hindi pa rin bumibisita. Si Aling Betty, tumitindi na ang rayuma, ngayon nga ay naka-wheelchair na. Ang kanyang diabetes, sobrang lala na. Kahit papaano, iba-iba na dahil nga itong si Aling Betty, kahit labas-pasok na nga sa ospital, palagi nang may kasama. Ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga apo. Ang bali-balita at chismis ng mga marites ay para bang si Aling Betty papanaw ng hindi man lamang nakikitang muli ang kanyang mga anak, maging ang iba niyang apo. Napakalungkot, hindi ba? Isang hapon, habang pauwi sa bahay ni Aling Betty ang kanyang apo, nakaramdam nga ito ng hindi maganda. Maya-maya, may tumawag sa kanyang telepono at ito pala ay numero ng isang ospital. Ang sabi doon, ang sabi ng nurse, itong si Ray daw ay nakakonfine dahil
muntikan na nga raw itong atakihin sa puso. Marahil ito ay karamdamang namana nga nitong si Ray sa kanyang ama, ang asawa ni Aling Betty. Ang dalawang apo ni Aling Betty agad namang dumiretso sa ospital upang harapin at hanapin ang kanilang ama. Sinasabi nga nila na dapat umuwi na ito sa tahanan ni Aling Betty upang maiayos na ang dapat ayusin upang maitigil na ang samaan ng loob. Si Aling Betty kasi tumatanda na, bilang na ang mga araw niya sa mundong ito. Itong dalawang anak ni Aling Betty pa ang nagkwento kay Ray kung gaano siyang kamahal ng kanyang ina. Kung gaanong ka-proud sa kanilang magkakapatid, itong si Aling Betty. Ang tanong, huli na nga kaya ang lahat para kay Ray? Ilang araw pa ang lumipas nang medyo nakaka-recover na nga itong si Ray, iniuwi nga siya ng magkapatid sa bahay ni Aling Betty. At itong si Ray, laking gulat dahil sinalubong siya ng kanyang ina ng isang matinding yakap. Shhh! Huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. Nakikita ka ng mga anak mo. Basta ngayon, ayaw ko nang pag-usapan pang nakaraan. Kalimutan na natin yon. Pinatawad ko na kayo at sana'y patawarin niyo rin ako kung nagkulang man ako. Muli akong humihingi ng kapatawaran. Kinausap nitong si Aling Betty ang kanyang panganay at sinabing kausapin din ang dalawa pang kapatid, si Alfred at si Helen, na umuwi na rin sa tahanan nga nila doon sa probinsya. Pero itong si Ray, abay hindi makausap ng maayos. Panay ang singhal at hindi pa rin makapagsalita. Bumabaha ang luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko, ma. Patawarin niyo kung naging makitid po yung isipan ko. Patawarin niyo po kung pinabayaan ko po kayo. Mahal na mahal kita, ma. Mahal na mahal kita. Maya-maya ay tinawagan na nga nitong si Ray, si Helen at si Alfred. At upang makapagsimula na nga sila ng panibagong buhay ng magkakasama. Hanggang sa dumating na nga ang kaarawan ng asawa nitong si Aling Betty, ang ama ng magkakapatid. Labis ang ligaya sa puso ni Aling Betty nang makumpleto niya ang kanyang tatlong mga anak. Magkakasama sa isang hapagkainan, kasama siya at ang kanyang mga apo. Ang kanyang mga manugang, kumpletong-kumpleto na ang kanilang pamilya. Napakaingay ng kantahan, palaro at mga tawanan. May sayawan pa nga eh. Pinuno ng ligaya ang tahanan ni Aling Betty. Umaapaw ang pagkain sa lamesa, punong-puno pa nga rin ang kusina. Isa-isang dumating ang mga malayong kamag-anak at ilang mga kaibigan ni Aling Betty. Habang itong si Aling Betty ay nakaupo lamang sa kanyang wheelchair. Laking tuwa ni Ray nang maya-maya pa ay dumating ang kanyang dalawang dalagitang anak galing Canada. Malamang hindi na nga kasama ang kanyang dating asawa. Ganoon pa man, maligaya na rin si Ray sa ganung punto. At least, baka mahanap na nga ng kanyang dating asawa ang tamang lalaking para sa kanya. Sinulit ng magkakapatid at ng magpipinsang ito ang lahat ng panahong makakasama nga nila itong si Aling Betty. Panahon na ng pagbawi. Nangako ang mga itong susulitin ang bawat sandali. Sa huling parte ng istoryang ito, maligaya pa rin si Aling Betty kahit pasabihing saglit na panahon na nga lamang ang natitira sa kanya bago siya bawiin ng Panginoon. At least, nagawa muna niyang asikasuhin at buuin muli ang kanyang pamilya bago pa man siya lumisan sa mundong ito. Para sa kanya, ito na nga raw ang tunay na kapayapaang hinahanap niya. Shout out time! Binabati ko po si Mr. Jeronimo Mamuyak, Erlinda Claveria, Alma Macabe, Arlene Malyari, Virgie Vergel de Dios at Christopher Almario. Ay Miss Lisa Rubio, Celia Gonzalez, Esmeralda Lopos,
Evangeline Schubert, Lily C. Acad, Nelia Tijano, Mary Ann Riego, last but not the least, Loelina Doromal, Leticia Lantimen, at Princess Rocker. Muli po, sana may napulot po kayong aral mula sa storyang ito. More stories to come, kaya naman, kinig na! At dahil umabot po kayo sa parting ito ng video, baka naman, kung okay lang, makikisuyo na. Share nyo na po ang istoryang ito sa iba pang mga tao sa mga Facebook page ninyo para mas marami pang makarinig ng bawat storya ng Vonnie Malia TV. Thank you so much for coming. See you again next time. Paalam!